Biglang nagulat ang mundo nang lumabas ang mga ulat na nagpalipad ang Iran ng ballistic missiles mula sa mga pasilidad na nakatago sa ilalim ng bundok at disyerto. Ang mga tinatawag na missile cities ay bahagi ng malawak na underground network kung saan nakaimbak at inilulunsad ang mga armas na kayang tumama sa target sa buong Middle East. Marami sa mga base na ito ay nakabaon ng daan-daang metro sa ilalim ng lupa at itinayo upang manatiling operational kahit sa gitna ng matinding airstrikes. Pero kung kayang lumipad ng mga missiles mula sa ilalim ng bundok, gaano pa karami ang maaaring nakatago roon na hindi pa nakikita ng mundo? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa mga sumunod na araw, matapos ang unang wave ng airstrikes, mabilis na pinalawak ng United States at Israel ang kanilang operasyon sa himpapawid. Halos tuloy-tuloy ang paglipad ng fighter jets at long-range strike aircraft na tumatama sa iba't ibang military targets sa loob ng Iran. Ang pangunahing layunin sa puntong ito ay makuha ang air superiority o ang kontrol sa himpapawid upang maging mas malaya ang mga susunod na operasyon. Sunod-sunod na tinamaan ng airstrikes ang mga radar stations, surface-to-air missile batteries at air defense command centers. Ang mga sistemang ito ang nagsisilbing pangunahing proteksyon ng Iran laban sa aerial attacks. Kapag nasira ang mga radar at missile defense systems, mas nagiging madali para sa mga attacking aircraft na makapasok sa airspace ng kalaban nang hindi agad natutukoy. Sa loob lamang ng ilang araw, iniulat ng Israeli military na mahigit 200 air defense systems ang kanilang tinarget sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasabay nito, tinamaan din ang daan-daang surface missile launchers na nakapwesto sa open areas, desert regions at ilang military bases. Ang mga launcher na ito ang ginagamit ng Iran upang mabilis na maglunsad ng ballistic missiles papunta sa mga target sa rehiyon. Habang tumitindi ang air campaign, napansin ng mga defense analysts na nagsimulang bumaba ang bilang ng missile launches mula sa Iran. Ayon sa ilang ulat, ang pagbaba na ito ay maaaring resulta ng pagkasira ng maraming launch platforms. Posible rin na nagdesisyon ng Iranian military na pansamantalang bawasan ang paggamit ng kanilang missile arsenal habang inaayos ang command structure matapos ang mga unang strike. Gayunpaman, kahit na bumababa ang bilang ng mga launches, nanatiling mataas ang alert level sa buong Middle East. Ang mga military bases ng United States sa Gulf region ay nagpatuloy sa defensive preparations, habang ang mga air defense systems sa Israel at mga kalapit na bansa ay patuloy na naka-activate. Habang nagpapatuloy ang operasyon sa himpapawid, nagsimulang lumitaw ang isang mahalagang realidad para sa mga planners ng US at Israel. Kahit na marami ng surface launchers ang nasira, hindi pa rin lubusang nawawala ang banta ng Iranian missile strikes. Ang dahilan nito ay ang malalaking underground facilities kung saan nakaimbak ang malaking bahagi ng missile arsenal ng Iran. Ang mga pasilidad na ito ay matatagpuan sa loob ng bundok at malalalim na tunnel networks na itinayo sa loob ng maraming taon. Dahil sa kapal ng bato at lalim ng mga tunnels, hindi madaling sirain ang mga ito gamit lamang ang ordinaryong airstrikes. Habang tumatagal ang unang linggo ng digmaan, naging malinaw sa mga military planners na ang susunod na yugto ng operasyon ay hindi lamang laban sa mga target sa ibabaw ng lupa. Ang tunay na hamon ay kung paano haharapin ang subterranean missile infrastructure na patuloy na nagbibigay sa Iran ng kakayahang maglunsad ng mga missile kahit na nasira na ang maraming surface facilities. Sa puntong ito, nagsimulang pag-aralan ng mga commanders kung paano lilipat ang kampanya mula sa pagsira ng mga visible targets patungo sa mas mahirap na operasyon laban sa mga deep underground missile networks. Ang desisyong ito ang maghahanda sa susunod na yugto ng digmaan kung saan ang pangunahing labanan ay lilipat mula sa open skies patungo sa mga pasilidad na nakatago sa ilalim ng lupa. Habang pinaplano ng mga military commanders ang susunod na yugto ng air campaign, nagsimula namang lumawak ang tugon ng Iran sa rehiyon.
Sa loob lamang ng ilang araw matapos ang unang mga airstrike, naglunsad ang Iranian military ng sunod-sunod na ballistic missile at drone attacks laban sa iba't ibang target sa Middle East. Ayon sa mga ulat mula sa defense monitoring groups at satellite tracking systems, daan-daang missiles at drones ang inilunsad mula sa iba't ibang bahagi ng Iran. Ang mga target ay hindi lamang limitado sa Israel. Kasama rin sa tinamaan o tinarget ang ilang US military installations at strategic facilities sa Gulf region. Isa sa mga pinakamahalagang insidente ay ang strike malapit sa headquarters ng US 5th Fleet sa Manama, Bahrain. Lumabas ang satellite imagery mula sa commercial companies na nagpapakita na may dalawang satellite communications terminals na nawasak sa loob ng base complex. Ang mga sistemang ito ay ginagamit para sa naval coordination ng US forces sa Persian Gulf. Bukod sa Bahrain, may mga ulat din ng mga strike sa Kuwait, Iraq at United Arab Emirates. Sa Ali Al Salem Air Base sa Kuwait, ilang structures ang nasira matapos tamaan ng missile debris. Sa Camp Arifjan, kinumpirma ng US officials na 3 American service members ang namatay at 5 ang malubhang nasugatan matapos ang isang attack na pinaniniwalaang bahagi ng coordinated strike campaign. Sa Erbil International Airport sa Iraq, na ginagamit ng US forces bilang military installation, nakunan ng video ang sunod-sunod na explosions na nagdulot ng sunog at pinsala sa ilang gusali. Samantala, sa Jebel Ali Port sa United Arab Emirates, nakita sa satellite images ang usok na nagmumula sa isang building sa loob ng isang fenced naval recreation zone na ginagamit ng US Navy. Hindi lamang ballistic missiles ang ginamit sa retaliation. May mga ulat din tungkol sa paggamit ng long-range drones na lumipad patungo sa ilang military installations sa rehiyon. Sa isang widely circulated video mula sa Kuwait, makikita ang isang drone na lumilipad sa ibabaw ng isang US installation bago ito sumabog sa loob ng perimeter ng base. Bagamat maraming missiles at drones ang na-intercept ng iba't ibang air defense systems sa rehiyon, malinaw na ang scale ng attack ay mas malaki kaysa sa mga naunang incidents sa nakaraang mga taon. Para sa maraming analysts, ang coordinated strikes na ito ay nagpapakita na kahit na nasira ang maraming surface launchers ng Iran, nananatili pa rin ang kakayahan nitong maglunsad ng malawakang missile operations. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng agarang pagtaas ng alert level sa buong Middle East. Ang mga bansa sa Gulf region ay nagsimulang magpatupad ng karagdagang security measures, habang ang mga military forces ng United States at Israel ay patuloy na naghahanda para sa susunod na yugto ng conflict. Sa puntong ito, malinaw na ang digmaan ay hindi na lamang isang serye ng airstrikes laban sa mga military targets sa loob ng Iran. Ang retaliation campaign ay nagpakita na ang conflict ay lumawak na sa buong rehiyon at ang mga missile attacks ay maaaring magpatuloy hanggat nananatiling operational ang underground missile infrastructure ng Iran. Habang patuloy ang missile exchanges sa iba't ibang bahagi ng Middle East, nagbukas naman ang panibagong front sa hilagang bahagi ng Israel. Mula sa Lebanon, naglunsad ang Hezbollah ng rockets at drones patungo sa mga target sa Israel. Ayon sa Israeli military, ang ilan sa mga projectile ay tinutok sa mga military installations malapit sa lungsod ng Haifa. Ang mga air defense systems ng Israel ay agad na nag-activate upang harangin ang mga paparating na rockets. May ilang projectile na na-intercept sa himpapawid, habang ang iba naman ay bumagsak sa mga open areas. Sa kabila nito, nagdulot ang mga atake ng panibagong tensyon sa hilagang border ng Israel. Bilang tugon, nagsagawa ang Israeli Air Force ng multiple waves ng airstrike sa Lebanon. Ang mga target ay kinabibilangan ng mga lugar na pinaniniwala ang ginagamit ng Hezbollah para sa military operations. Kabilang sa mga tinamaan ang ilang bahagi ng Beirut southern suburbs, pati na rin ang mga lokasyon sa Bekaa Valley at mga lugar sa southern Lebanon. Sa mga oras na iyon, iniulat ng mga residente sa Beirut na malalakas na explosions ang yumanig sa ilang residential districts. May mga video na lumabas na nagpapakita ng makapal na usok na umaakyat mula sa ilang gusali matapos ang mga strike. Ang Lebanese Health Ministry ay naglabas ng paunang ulat na may mga namatay at sugatan sa mga lugar na tinamaan.
Kasabay nito, naglabas ang Israeli military ng evacuation warnings para sa humigit kumulang 55 towns at villages sa southern Lebanon at Bekaa Valley. Ang babala ay inilabas bilang paghahanda sa posibilidad ng mas malawak na military operations laban sa Hezbollah positions sa rehiyon. Sa loob ng Israel, nagkaroon din ng mobilization ng mga reservist forces. Ayon sa mga pahayag ng Israeli military leadership, halos 100,000 reserve soldiers ang tinawag upang palakasin ang depensa sa northern border. Ang mga brigades at battalions ay inilagay sa iba't ibang defensive positions habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon sa Lebanon. Ang pagpasok ng Hezbollah sa labanan ay nagbigay ng bagong dimensyon sa conflict. Ang dating operasyon na nakatuon sa Iran ay ngayon ay may kasamang aktibong front sa Lebanon na matagal nang kilala bilang isa sa mga pangunahing base ng Iranian-aligned groups sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang airstrikes at rocket exchanges sa hilagang border, nagsimulang pag-aralan ng Israeli military kung paano haharapin ang dalawang sabay na operational theaters, ang patuloy na kampanya laban sa Iran at ang lumalawak na labanan laban sa Hezbollah sa Lebanon. Sa puntong ito, malinaw na ang digmaan ay hindi na lamang limitado sa pagitan ng dalawang bansa. Ang paglahok ng Hezbollah ay nagpakita na ang conflict ay maaaring magbukas ng maraming fronts sa rehiyon na posibleng magpalawak pa sa saklaw ng digmaan sa mga susunod na araw. Habang lumalawak ang labanan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, nagsimula ring magbago ang focus ng military campaign laban sa Iran. Matapos ang ilang araw ng tuloy-tuloy na airstrikes sa mga radar systems, missile launchers at command facilities, napansin ng mga military planners na nananatiling may kakayahan ang Iran na maglunsad ng mga missile sa kabila ng mga pinsalang natamo ng surface infrastructure nito. Ang dahilan nito ay ang malawak na network ng underground missile facilities na itinayo ng Iran sa loob ng maraming taon. Ang mga pasilidad na ito ay matatagpuan sa ilalim ng mga bundok at malalalim na tunnel systems na idinisenyo upang protektahan ang mga missiles laban sa air attacks. Dahil sa kanilang lalim at lokasyon, hindi madaling maabot ang mga ito gamit lamang ang karaniwang airstrikes. Sa mga araw na iyon, nagsimulang lumabas ang mga ulat mula sa Israeli military sources na ang susunod na hakbang ng kampanya ay ang pagtutok sa mga pasilidad na ito. Ang layunin ay pahinain ang kakayahan ng Iran na magpatuloy sa missile launches sa pamamagitan ng pagsira sa mga storage tunnels, launch shafts at tunnel entrances na nagsisilbing pangunahing access points ng mga underground bases. Ang pagbabago ng strategy na ito ay nangangailangan ng paggamit ng mas specialized na weapon systems. Ang mga underground facilities ay kadalasang nakabaon sa makakapal na layers ng bato at reinforced concrete. Dahil dito, kinakailangan ang mga bunker buster munitions at precision strikes upang maabot ang mga target sa ilalim ng lupa. Habang naghahanda ang US at Israel para sa ganitong uri ng operasyon, patuloy naman ang intelligence gathering sa iba't ibang bahagi ng Iran. Gumamit ng satellite imagery, surveillance aircraft, at iba pang reconnaissance tools upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng mga underground missile complexes. Ilan sa mga lugar na napagtuunan ng pansin ay ang mga rehiyong kilalang may malaking missile infrastructure kabilang ang mga base sa western at central Iran kung saan matatagpuan ang ilang malalaking tunnel networks. Ang mga pasilidad na ito ay pinaniniwala ang may kakayahang mag-imbak ng malaking bilang ng ballistic missiles at maglunsad ng coordinated missile salvos. Habang dumarami ang impormasyon tungkol sa mga underground installations, naging malinaw sa mga defense analysts na ang susunod na yugto ng digmaan ay magiging mas mahirap kaysa sa unang linggo ng air campaign. Ang pagsira sa mga radar at surface launchers ay isang hakbang lamang. Ang tunay na hamon ay kung paano haharapin ang mga deep underground missile sites na idinisenyo upang manatiling operasyonal kahit sa gitna ng matinding bombardment. Sa puntong ito ng conflict, nagsisimula ng magbago ang karakter ng digmaan. Mula sa mabilis na aerial strikes laban sa visible targets, ang kampanya ay unti-unting lumilipat sa mas komplikadong operasyon laban sa mga pasilidad na nakatago sa ilalim ng mga bundok ng Iran.
Ang mga susunod na araw ay magpapakita kung gaano kabisa ang bagong strategy laban sa underground missile network na matagal nang itinuturing na isa sa pinakamahalagang bahagi ng military capability ng bansa. Habang mas lumilinaw ang bagong direksyon ng military campaign, nagsimulang pagtuunan ng pansin ng mga intelligence agencies ang tinatawag na underground missile cities ng Iran. Ang mga pasilidad na ito ay hindi simpleng storage tunnels lamang. Ito ay malalawak na underground complexes na itinayo sa loob ng bundok upang magsilbing protektadong base ng ballistic missile program ng bansa. Ang konsepto ng missile cities ay unti-unting na-develop ng Iranian Revolutionary Guard Corps sa loob ng maraming dekada. Layunin ng ganitong sistema na tiyakin na kahit masira ang mga military facilities sa ibabaw ng lupa, mananatiling may kakayahan ang Iran na maglunsad ng missiles mula sa mga pasilidad na nakatago sa ilalim ng bundok. Sa loob ng mga underground complexes na ito, may mga malalapad na tunnels na sapat ang laki upang makadaan ang mga missile transport vehicles. Sa mga video na inilabas ng IRGC sa mga nakaraang taon, makikita ang mahahabang corridors na puno ng mga ballistic missiles na nakaayos sa magkabilang gilid ng tunnel walls. Ang ilan sa mga missiles ay nakamount sa transporter vehicles na maaaring mabilis na ilipat papunta sa launch positions. Bukod sa storage areas, mayroon ding mga bahagi ng complex na nakalaan para sa launch preparation at missile deployment. Sa ilang facilities, may mga vertical shafts kung saan inilalagay ang missiles bago ito ilunsad. Ang mga launch shafts na ito ay kadalasang nakatago sa loob ng bundok o sa mga lugar na mahirap makita mula sa satellite imagery. Ang lokasyon ng mga missile cities ay karaniwang nasa loob ng mga mountain ranges ng Iran, kabilang ang Zagros at Elburz Mountains. Ang makapal na layers ng bato sa mga bundok na ito ay nagsisilbing natural protection laban sa aerial bombardment. Dahil dito, kahit na malakas ang airstrike sa ibabaw ng lupa, nananatiling protektado ang mga pasilidad sa ilalim. Ang mga underground bases na ito ay naglalaman ng iba't ibang klase ng ballistic missiles na may kakayahang tumama sa mga target sa buong rehiyon. Kabilang sa mga missiles na iniulat na bahagi ng arsenal ng Iran ang Fateh 110, Zolfaghar, Qiyam-1, Ghadir-110, Sejil-2, Khaybar-Shekan at Shahab-3. Ang ilan sa mga missiles na ito ay may range na higit 2,000 kilometro. Sa loob ng mga tunnels, may mga systems din na ginagamit para sa transportation at positioning ng missiles. Sa ilang complexes, gumagamit ng underground rail systems o heavy transport platforms upang ilipat ang mga missiles mula sa storage chambers patungo sa mga launch shafts. Ang ganitong setup ay nagbibigay ng kakayahan sa military na maglunsad ng maraming missiles sa loob ng maikling panahon. Para sa mga military planners ng United States at Israel, ang pagkakaroon ng ganitong uri ng underground infrastructure ang isa sa pinakamalaking hamon sa conflict. Kahit na masira ang maraming surface facilities, nananatiling operational ang malaking bahagi ng missile arsenal kung ito ay nakaimbak sa ilalim ng bundok. Habang lumalabas ang mas maraming impormasyon tungkol sa mga missile cities, nagiging malinaw na ang susunod na yugto ng digmaan ay hindi lamang laban sa mga launchers at bases na nasa ibabaw ng lupa. Ang tunay na laban ay laban sa malalim na network ng tunnels at silos na idinisenyo upang manatiling operational kahit sa gitna ng matinding bombardment. Habang mas pinag-aaralan ng mga military analysts ang mga missile cities, lumitaw din ang mas malinaw na larawan kung paano talaga gumagana ang mga underground launch systems ng Iran. Ang mga pasilidad na ito ay hindi lamang simpleng tunnels kung saan nakaimbak ang missiles. Ito ay mga komplikadong launch complexes na may sariling transport systems, preparation areas, at launch shafts. Sa loob ng mga underground facilities, ang mga missiles ay karaniwang nakaimbak sa malalalim na storage chambers. Mula sa mga lugar na ito, inililipat ang missiles patungo sa mga launch positions gamit ang mga heavy transport vehicles o underground rail systems. Ang ganitong setup ay nagbibigay ng kakayahan sa operators na mabilis na ihanda ang mga missiles para sa paglulunsad habang nananatili pa rin sa loob ng protektadong tunnel network.
Kapag handa na ang missile para ilunsad, inilalagay ito sa isang vertical launch shaft o sa isang espesyal na opening na nakatago sa ibabaw ng bundok o sa disyerto. Sa ilang facilities, may mga retractable covers o camouflage structures na ginagamit upang maitago ang launch point mula sa satellite surveillance. Kapag binuksan ang launch shaft, mabilis na inilalabas ang missile upang mabawasan ang oras na nakalantad ito sa posibleng airstrike. Ang ilan sa mga underground complexes ay may kakayahang magsagawa ng sequential launches. Ibig sabihin, maaaring maglunsad ng maraming missiles mula sa iisang pasilidad sa loob lamang ng ilang minuto. Sa ganitong sistema, ang mga missiles ay sunod-sunod na inililipat mula sa storage chambers patungo sa launch shaft gamit ang automated transport mechanisms. May mga pasilidad din na may kakayahang maghanda ng parehong solid fuel at liquid fuel missiles. Ang mga solid fuel missiles ay mas mabilis ihanda dahil maaari silang itago sa ready-to-launch condition sa loob ng mahabang panahon. Samantala, ang mga liquid fuel missiles ay nangangailangan ng refueling bago ilunsad. Upang magawa ito sa loob ng underground facility, kinakailangan ng espesyal na ventilation systems at safety controls upang maiwasan ang pag-ipon ng toxic fumes sa loob ng tunnels. Ang ganitong uri ng engineering ay nagbibigay sa Iran ng kakayahang magpatuloy sa missile launches kahit na matinding air campaign ang isinasagawa laban dito. Dahil ang malaking bahagi ng preparation process ay nangyayari sa loob ng bundok, mas mahirap para sa mga attacking aircraft na makita o targetin ang aktwal na launch operations. Para sa mga planners ng US at Israel, nangangahulugan ito na hindi sapat ang pagsira sa mga launchers sa ibabaw ng lupa. Ang mas mahalagang target ay ang mga tunnel entrances, launch shafts, at support infrastructure na ginagamit ng underground complexes. Kung mapuputol ang access sa mga pasilidad na ito, mahihirapan ang operators na maglabas ng missiles mula sa loob ng tunnels. Habang patuloy ang intelligence gathering tungkol sa mga underground launch systems, naging malinaw na ang susunod na yugto ng digmaan ay mangangailangan ng mas advanced na weapons at mas detalyadong targeting operations. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa dami ng missiles na kayang ilunsad ng bawat panig, kundi tungkol sa kakayahan na sirain ang infrastructure na nagbibigay daan sa mga launches na iyon. Habang mas nauunawaan ng mga military planners ang istruktura ng underground missile network ng Iran, nagsimula ring ipatupad ang susunod na hakbang sa kampanya. Ang focus ng operasyon ay unti-unting lumipat mula sa mga visible targets patungo sa deep missile bases na nakabaon sa loob ng mga bundok. Ang mga pasilidad na ito ay matagal nang itinuturing na pinaka-protected na bahagi ng Iranian missile program. Dahil sa kanilang lalim at lokasyon sa loob ng mountain ranges, kinakailangan ng mas espesyal na uri ng airstrike upang maabot ang mga ito. Sa puntong ito ng digmaan, nagsimulang gamitin ng United States ang mga heavy bunker buster bombs na idinisenyo upang tumagos sa makakapal na layers ng bato at reinforced concrete. Ang mga air operations na ito ay isinagawa gamit ang mga aircraft na may kakayahang makapasok sa heavily defended airspace. Isa sa mga platform na ginamit sa ganitong uri ng misyon ay ang B-2 stealth bomber na may kakayahang magdala ng malalaking penetrator bombs habang nananatiling mahirap makita ng radar systems. Sa mga unang strike na nakatuon sa underground facilities, tinarget ang ilang kilalang missile bases sa western at central Iran. Ang mga lugar na ito ay pinaniniwala ang nagsisilbing pangunahing nodes ng Iranian Ballistic Missile Network. Sa ilang satellite images na lumabas pagkatapos ng mga operasyon, makikita ang mga collapsed tunnel entrances at mga bahagi ng bundok na may malaking crater malapit sa mga suspected launch portals. Ang target ng ganitong uri ng strike ay hindi lamang ang mga missiles na nasa loob ng tunnels. Mas mahalaga para sa mga attacking forces na sirain ang access points at support infrastructure ng underground complexes. Kapag nasira ang tunnel entrances o nag-collapse ang mga launch shafts, maaaring matrap sa loob ang mga missile launchers at transport systems. Habang nagpapatuloy ang mga strike na ito, iniulat ng ilang defense analysts na ang ilan sa mga base sa mga rehiyon ng Tabriz, Khorramabad at Isfahan ay nakaranas ng matinding pinsala sa kanilang surface infrastructure. Gayunpaman,
nananatiling mahirap matukoy kung gaano kalaki ang aktwal na epekto ng mga bombardment sa mga bahagi ng pasilidad na nasa malalim na bahagi ng bundok. Ang mga underground missile bases ay idinisenyo upang makatiis sa matitinding airstrikes. Dahil dito, inaasahan ng mga military planners na ang pag-neutralize sa ganitong uri ng infrastructure ay mangangailangan ng paulit-ulit na strikes sa loob ng mahabang panahon. Habang tumitindi ang operasyon laban sa mga deep missile facilities, naging malinaw na ang digmaan ay pumasok na sa isang bagong yugto. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa paghadlang sa mga kasalukuyang missile launches. Ang mas malaking layunin ay ang permanenteng pahinain ang kakayahan ng Iran na magtayo at mag-operate ng underground missile network sa hinaharap. Sa mga susunod na araw, inaasahang lalong lalawak ang kampanya laban sa mga pasilidad na ito, habang patuloy na sinusubukan ng mga attacking forces na tukuyin kung alin sa mga missile cities ang tunay na operational at alin ang mga decoy na itinayo upang lituhin ang satellite surveillance. Habang tumitindi ang operasyon laban sa mga underground missile facilities, naging malinaw din kung bakit nahihirapan ang mga attacking forces na tukuyin ang eksaktong lokasyon ng lahat ng missile sites ng Iran. Sa loob ng maraming taon, nagsagawa ang Iranian military ng iba't ibang hakbang upang maitago ang kanilang pinakasensitibong pasilidad mula sa satellite surveillance at reconnaissance aircraft. Isa sa mga pangunahing taktika na ginamit ay ang pagtatago ng mga tunnel entrances sa loob ng natural terrain. Maraming missile facilities ang itinayo sa mga lugar kung saan ang mga bundok at canyon formations ay nagsisilbing natural cover laban sa aerial observation. Sa ilang lugar, ang mga entrance ng tunnels ay itinago sa mga bahagi ng bundok na mahirap makita mula sa himpapawid. Bukod sa natural concealment, gumamit din ang Iranian engineers ng camouflage structures at retractable covers upang maitago ang mga launch shafts at storage entrances. Kapag hindi ginagamit ang isang launch point, maaari itong takpan ng reinforced panels at lupa upang magmukhang ordinaryong bahagi ng terrain. Isa pang taktika na ginamit ay ang pagtatayo ng decoy sites sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga lugar na ito ay may mga dummy tunnel entrances, fake equipment at mga structure na kahawig ng tunay na missile facilities. Layunin nitong lituhin ang satellite imagery analysts at pilitin ang kalaban na mag-aksaya ng precision weapons sa mga target na hindi naman operational. Sa ilang decoy locations, naglalagay pa ang Iranian military ng simulated heat signatures gamit ang mechanical equipment upang magmukhang aktibo ang isang facility kapag tiningnan sa infrared surveillance. Ang ganitong taktika ay nagiging sanhi upang mahirapan ang intelligence analysts na tukuyin kung alin sa mga target ang tunay na operational bases. Habang patuloy ang paggamit ng mga deception tactics na ito, nagsimulang gumamit ang United States at Israel ng mas advanced na methods para sa target identification. Kabilang dito ang paggamit ng high-resolution satellite imagery, ground-penetrating sensors at artificial intelligence analysis upang matukoy kung alin sa mga suspected locations ang may tunay na underground infrastructure. Ang pag-analyze sa daan-daang posibleng missile sites ay isang komplikadong proseso. Sa loob ng unang linggo ng conflict, may mga ulat na mahigit daan-daang potential targets ang kailangang suriin bago maaprubahan para sa strike operations. Ang ganitong dami ng targets ay nagdulot ng pangangailangan para sa automated systems na makakatulong sa mabilis na pagsusuri ng satellite data. Sa kabila ng mga bagong teknolohiya, nananatiling mahirap ang task ng pagtukoy sa lahat ng operational missile facilities ng Iran. Ang kombinasyon ng natural terrain, reinforced underground construction, at mga decoy installations ay nagbibigay ng malaking hamon sa anumang kampanya na naglalayong sirain ang buong missile infrastructure ng bansa. Habang nagpapatuloy ang digmaan, naging malinaw na ang labanan ay hindi lamang tungkol sa lakas ng armas o dami ng airstrikes. Ito rin ay isang labanan ng intelligence, reconnaissance at deception, kung saan sinusubukan ng bawat panig na maunahan ang isa't isa sa pagtukoy at pagtatago ng kanilang pinakamahalagang military assets. Habang lumalalim ang digmaan,
at dumarami ang mga operasyon laban sa underground missile infrastructure ng Iran. Unti-unting naging malinaw sa mga military planners at analysts na ang conflict na ito ay hindi madaling matatapos sa maikling panahon. Kahit na nasira ang maraming surface launchers at ilang underground facilities, nananatili pa ring may kakayahan ng Iran na magpatuloy sa missile operations mula sa mga pasilidad na hindi pa natutukoy o hindi pa naaabot ng mga airstrikes. Sa loob ng maraming taon, itinayo ng Iran ang malawak na network ng tunnels, bunkers at missile storage facilities na idinisenyo upang manatiling operational kahit sa gitna ng matinding bombardment. Dahil dito, ang pagsira sa buong missile network ay hindi lamang nangangailangan ng lakas ng armas, kundi pati ng matagal at sistematikong operasyon laban sa bawat bahagi ng infrastructure na sumusuporta sa missile program ng bansa. Para sa United States at Israel, ang kasalukuyang kampanya ay nakatuon hindi lamang sa pagpigil sa mga kasalukuyang missile launches. Ang mas malaking layunin ay pahinain ang kakayahan ng Iran na muling magtayo at magpalakas ng ganitong uri ng arsenal sa hinaharap. Ibig sabihin nito ay ang pagsira hindi lamang sa mga missiles kundi pati sa production sites, storage facilities, transport networks at launch infrastructure na bumubuo sa kabuuan ng missile system. Sa kabilang panig, ipinakita ng Iran na ang kanilang strategy ng pagtatago ng missile systems sa ilalim ng bundok at disyerto ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang magpatuloy sa laban kahit na nawalan sila ng ilang surface capabilities. Ang mga underground missile cities na ito ay nagsilbing pangunahing sandata ng Iran upang mapanatili ang deterrence laban sa mas malakas na air forces ng kanilang mga kalaban. Habang nagpapatuloy ang conflict, nananatiling hindi malinaw kung gaano kalaki ang bahagi ng missile arsenal ng Iran ang aktual na nasira at kung ilan pa ang nananatiling nakatago sa loob ng mga tunnels. Ang mga assessment mula sa satellite imagery at intelligence reports ay patuloy na nagbabago habang may mga bagong impormasyon na lumalabas tungkol sa pinsala sa iba't ibang missile bases. Sa mas malawak na perspektibo, ipinakita ng 2026 conflict na ang modernong digmaan ay hindi lamang tungkol sa kontrol ng teritoryo. Ito ay tungkol sa kakayahan ng bawat panig na panatilihin ang kanilang strike capability habang sinusubukang pigilan ang kakayahan ng kalaban na gawin ang pareho. Habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga explosion sa ilang bahagi ng Iran at habang patuloy na minumonitor ng mundo ang sitwasyon sa Middle East, isang bagay ang malinaw. Ang hinaharap ng seguridad sa rehiyon ay nakatali sa mga pasilidad na nakatago sa ilalim ng mga bundok at disyerto ng Iran. Ang mga tunnels, silos at missile chambers na matagal nang itinayo upang manatiling lihim ay ngayon ang sentro ng isang digmaan na sinusubaybayan ng buong mundo. At habang hindi pa tapos ang laban sa ilalim ng lupa, nananatiling bukas ang tanong kung kailan at paano matatapos ang conflict na ito. At kung ano ang magiging epekto nito sa balanse ng kapangyarihan sa Middle East sa mga darating na taon.